Kakagising ko pa lang ay hinarap ko ng ilang papeles na hindi ko pa napipirmahan sa nakalipas na ilang araw ko sa Las Vegas. Lumapit si Larry sa akin na may dalang itim na envelope. Lysander, dadalo ka ba sa inihandang pagdiriwang ni Mr. Feng sa Casino Imperial? Tinigil ko ang pagpirma ng mga dokumento at kinuha ang itim na envelope na iniabot niya sa akin. At ano naman ang gagawin natin doon? Alam kong isa si Mr. Feng ang humahadlang sa mga transactions ko sa black market. Kunwari pa siyang gusto akong maging kaibigan. Pero ang totoo, hinaharang niyan lahat ng mga negosyante na balak lumapit sa akin. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nasa ikatlong rank na siya. Pati nga si Sandro na nasa ika-4 na rank ay nagawa niyang ungusan at kunin ang loyalty ng mga tagasunod nito. Kinuha ko ang nilalaman ng imbitasyon at binasa to. Bukas na ng gabi yan. Mas maganda kung pupunta tayo. Huwag mong problemahin si Mr. Feng. Kahit naman mas umangat na siya ngayon, mas kilala ka pa rin ng lahat ng pupunta doon. Napaisip ako sa sinabi niya. Isa kasi sa pinaka hindi ko gusto ay ang makipagplastikan sa mga taong alam kong kaya akong traidorin. Ngunit tama naman si Larry. Malaking bagay din yun kung dadalo ako. Bukod sa makikita ko ang ilang kasapi din sa black market, ay makikilala ko pang ibang hindi pa niya kilala. Siguradong yon ang dahilan ni Mr. Feng para mas palawakin pa ang impluwensya niya, lalo na sa foreigner na dadalo. At ang presensya kong gagamitin niya. Okay, ikaw nang bahala maganda ng susuotin natin. At ihanda mo na rin ang mga bodyguards na kakailanganin natin. Pagtitipon yun ng mga mapanganib, mahalagang tao kaya hindi dapat tayo magpakampante. Paalala ko sa kanya bago ko itinuloy ang pagbabasa at pagpirma ng mga dokumento. Hanggang dito ba naman dala-dala mo pa din yung gintong box na yan? Masyado na akong curious kung ano ba talagang laman ng box na yan. Nagtatakang tanong ni Larry nang mapansin niya ang gintong box sa ibabaw ng lamesa ko. Gawa kasi ito sa purong ginto at may disenyo na diamond sa gilid at may letter K. Don't tell me, ang ibig sabihin ng letter K na nakaukit dyan ay initials ng pangalan ng babaeng hinahanap natin. Gulat na sabi niya sa akin na ikinatigil ko ulit sa pagpirma. Tiningala ko siya at sinalubong gulat niyang muka. Mabuti pa, umalis ka na. Gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Huwag mong pakialaman ng bagay na walang kinalaman sa trabaho mo. Seryosong sabi ko sa kanya. Gusto ko lang naman silipin na laman yan. Malakas na hinampas ko ang mesa dahil sa pangungulit niya sa akin. Kung mahal ang ginong box na to, mas mahal ang laman yan. Huwag mo na subukong silipin pa dahil malalagot ka sa akin. Banta ko sa kanya. Kahit saan ako magpunta, ay dala-dala ko ang box na to at walang ibang pwedeng kumuha o humawak dito, kundi ako lang. Sorry na, huwag ka nang magalit. Curious lang naman ako pero malakas ang kutob kong para kay Miss Kendra talagang regalo mo yan. Nakangising sabi niya sa akin. Napasinghap ako dahil sa taglay niyang pangungulit. Malapit na naman ako maubusan na naman ng pasensya, kaya nang mapansin ni Larry na bubugan na naman ako ng apoy, ay nagmadali na siyang lumabas sa room. Nakahinga lang ako ng maluwag nang lumabas na ito. Napapangiti kong sinalat ang nakaukit na letter sa ibabaw ng box, habang iniisip ko ang magandang mukha ni Kendra. Kinabukasan, maaga kong tinapos ang aking mga gagawin upang pagdating ng gabi ay makapunta kami sa dadaluhan naming pagtitipon. Kinagabihan, sinuot ko na ang inihanda ni Larry na magarang dark suit para sa event. Maayos na nakasuklay patas ang itim kong buhok. Mas makintab pa sa sahig ng soler ang kulay itim kong sapatos. Si Larry naman ay itim din ang suit na suot at puti naman ang panloob. Naka-necktie pa ito. At nakahanda na rin ang mga bodyguard sa pag-alis namin. Pagdating namin sa Casino Imperial, ay sinalubong agad ako ng mga nakakakilala sa akin. How are you, Lysander? Tanong ng isang British man na si David Hunt. Kilala ko ito sa pagiging eksperto sa paggamit ng counterfeit money. I'm good. How about you, Mr. Hunt? Magalang na tanong ko sa kanya. Kahit isa akong mafia,
hindi ako pumapatay ng mga taong walang kasalanan. Hindi rin ako gaya ng iba na kumikidnap sa mga inosenteng bata para ipatubo sa mga mayayaman nilang magulang. Mas kilala ang pangalan ko sa black market sa pag-aangkat ng iba't ibang malalakas na armas. I'm collecting rare and strong firearms, golds, and treasures. I'm an expert in weapon dealing. I have also 10 illegal ground para sa mga mayayamang adik sa sugal. And now, I'm focusing to expand my real estate business. Mainit sa mga mata ng otoridad ang mga illegal na gawain. At sa paglipas ng panahon, ilang bigating drug lords na din ang aking pinatay. I have gold bars. If you're interested, I can schedule you anytime to do business with me. David Hunt said. I smiled and said yes. Dalawang klase lang ng taong pinapapatay ko. Una, ay ang traidor. At ang magtatangkang lokohin ako. Pangalawa, ay ang magtatangkang patayin ako. Lysander! Nakangising tawag ni Mr. Feng sa akin nang makita niya ako. Mabuti naman na tinanggap mong imbitasyon ko. Nakikita mo ba kung gaano ka-successful ng Casino Imperial? Billions of money ang kinikita ko dito kada buwan. Pagmamayabang niya sa akin, I fake my smile and look at him. Hindi na masama, Mr. Feng, sa dami ba naman ang mahihirap na pinalayas mo sa lupain na ito para maitayo ang Casino Imperial? Hindi na ako magtataka na maging matagumpay ang negosyo mo. Biglang umasim ang mukha ni Mr. Feng sa sinabi ko. Dapat lang na pinalayas ko sila, Lysander. Wala naman silang naaambag sa lipunan kundi puro kahirapan. Hindi ko nakasalanan kung wala na silang matitirhan ngayon. Di ko rin kasalanan kung ipinanganak silang mahirap. Sa maunlad na bansa ay salot ang mga mahihirap. Nakangising sabi ni Mr. Feng sa akin na ikinakunot ng noo ko. Salot ang mga mahihirap? Nakalimutan mo na yata kung saan ka nanggaling, Mr. Feng. Nawala ang kulay sa mukha nito nang seryosong sabihin ko yun sa kanya. Hindi lang negosyo ang inaalam ko sa aking mga kakumpetensya, kundi pati na rin ang pinanggalingan ng mga ito. Kung ano man ang nais mong tumbukin, Lysander, mabuti pang huwag mo nang ituloy. Sabihin na nating hindi kasalanan ng taong pinanganak siyang dukha. Pero kung tumanda na siya at nagkaedad ay dukha pa rin siya, ibig sabihin, kasalanan na niya yon. Dahil wala siyang ginawa para umasenso ang buhay niya. Seryosong sagot ni Mr. Feng. Bago ito nagpaalam sa akin dahil malapit na mag-umpisa ang programa, magsasalita pa sana ako nang may mapansin akong babaeng nakatalikod. Mahaba ang kulay pulay. Mahaba ang kulay pulang gown nito at litaw na litaw ang maputi nitong likod. May hawak itong wine sa kanyang kaliwang kamay. May kausap din itong binata na sa tingin ko ay hindi nalalayo sa aking edad. Kahit nakatalikod ang babae, ay alam kong maganda ito sa tindig pa lamang at kung paano dalhin ang sarili. Hanggang sa sandaling lumingon sa kinaroroonan ko ang babae. Para akong naitulo sa kinatatayuan ko nang makita ang kanyang mukha. Kahit segundo lang ang paglingon niya sa gawi ko, ay rumehistro kagad sa isip ko, nakangiti at mapula nitong labi. Kitang-kita ko rin ang tangos ng ilong nito at ang nakakaakit na mga mata niya. Mga matang minsan na rin bumihag sa akin. Hoy, bakit ganyan ka makatingin sa babae? Sabay sa akin ni Larry nang mapansin ako nakaawang ang labi. Nararamdaman ko ang pagbilis ng pagtibok ng aking puso na ngayon ko lamang naranasan. She's here. Sambit ko. Who? Kunot na tanong ni Larry sa akin. Sinundan niya ang tingin kung saan napako ang atensyon ko. At nang muling lumingon na babae, ay nanlaki din ang kanyang mga mata. Damn it, siya nga. Ang babaeng hinahanap natin. Hindi makapaniwalang wika ni Larry. Hindi ako makapaniwala na makikita ko siya ngayong gabi.
Ang babaeng matagal ko nang hinahanap, dito ka pa sa Casino Imperial matatagpuan. Pero malaking katanungan sa akin kung bakit siya nandito. Kung tama ang hinala ko na alagad siya ng batas, ay mali yatang narito siya sa pagtitipon ng mga taong iligal ang ginagawa. Lahat ng kilos ni Kendra mataman kong sinusundan. Masama ang kutob na may magaganap ngayong gabi, kagaya na nangyari sa auction. Kapag totoong hinala ko, siguradong nandito sa party ang kanyang target. Naagaw ng atensyon ko ang pagsunod ng tingin niya kay Mr. Feng. Tinapik ako ni Larry kaya napabaling ang tingin ko sa kanya. Anong gagawin mo? Kunot noon ang tanong niya sa akin. Pareho kaming dalawa na bumalik ang tingin sa kanya. Kung kanina ay binata ang kausap niya, ngayon ay matandang lalaki naman. Mukhang hindi lang ako nakakakuha ng atensyon niya. Nakatalikod dito sa gawin namin at ilang di pa ang layo namin sa kanya. Pero alam kong masaya ang usapan nila ng lalaki dahil panay ang ngisi ng kausap nito. I don't know, pero kailangan nating bantayan ang kilos niya. Seryosong sagot ko sa kanya. Inikot ko ang paningin sa kabuuan ng kasino. Kung sakaling may gagawin si Kendra, ay wala siyang ibang lalabasan kundi ang main door ng Casino Imperial. Fully guarded ang buong place sa iba't ibang security. Lalong-lalo ng ibang mga taong nandito. Kaya hindi maiwasan na kabahan ako sa maaaring gawin niya. Tama nga. Kailangan mong pantayan si Miss Kendra. Nakangusong sabi ni Larry at tinutumbok ang kinaroroonan ni Kendra. Kagad kong naikuyom ang aking kamao at umigting ang pangako nang makita kong ginagawa ng lalaki habang nakahawak sa kanyang bewang. Humihimas pang kamay nito sa kanyang likuran. Akmang lalapitan ko sila pero kagad akong pinigil ni Larry. Anong gagawin mo? Lalapitan mo siya at aagawin mo si Miss Kendra sa kanya? Kunot na ang tanong niya sa akin. Kung sa ganong paraan ako magpapakita sa kanya, siguradong hindi ko siya makukuha. Ladies and gentlemen, thank you for having me here tonight at Casino Imperial. As you all know, we are celebrating 3 years of overflowing success in this business. And I'd like you to all meet the founder of Casino Imperial, Mr. Feng. Pakilala ng MC. Abala ang isip ko sa kanya kaya hindi ko namalayan na nag-umpisa na pala ang program. Nakangiting umakyat si Mr. Feng sa stage habang kumakaway-kaway pa sa lahat ng bisita. Sandaling nawala ang tingin ko kay Kendra ngunit nang ibalik ko ang tingin ko sa kanya, ay wala na siya kung saan siya nakatayo kanina. Kagad ako nataranta at hinanap ko kung nasaan siya. What's wrong? Kunot na ang tanong sa akin ni Larry. Nang mapansin niya hindi na ako mapalagay at nagkandahaba ng legs sa paghanap kay Kendra. She's missing. Hanapin mo siya and alert all the security. Mahinang utos ko sa kanya na kami lang nakakarinig. Kaagad naman siyang umalis sa harapan ko. Good evening everyone. Thanks to all of you. Hindi magiging successful ang Casino Imperial kung hindi dahil sa ilan sa inyo na tumulong sa akin upang maging bahagi ng pagtatayo nito. At gusto kong pasalamatan ang isa sa panauhin kong padangal, si Mr. Lysander Larson, sa pagpunta sa event na ito. Alam naman natin kung gaano siya kaabala sa kanyang maraming negosyo. Pero nagawa niyang makarating dito. Yun ay dahil alam niyang malaki ang impluwensya ko sa inyong lahat na naririto. Mayabang na pahayag ni Mr. Feng. Nagpalakpakan ng mga tao at hindi ko maiwasan ng mairita sa lahat ng walang kwenta niyang pahayag. Hindi ako pupunta dito para kilalanin na isa siya sa mataasang rank sa black market. Hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa kanya. Isa pa rin siyang linta na palihim na sumisipsip sa mga taong alam niyang malaki ang magiging pakinabang niya kaya naabot niya ang sinasabi niyang success. At ngayong gabi, nais kong ipaalam sa inyo, magkakaroon ng panibagong branch ang Casino Imperial dito sa Pilipinas at sa abroad. Lalong naging mas gabong palakpakan ng mga bisitang naririto sa hall. Ngunit mas naagaw ng atensyon ko ang magandang babaeng kanina ko pa hinahanap.
Mabilis siyang lumalakad patungo sa harapan ng stage. At gano'n na lamang ang gulat ko. Nang dahan-dahan niyang hinahawi ang islit ng suot niyang gown. Yumuko siya at may kinuha sa makinis itong hita. Fuck! Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Naging dahilan upang magpulasan ng lahat ng tao. Kasabay ng pagbulagta ni Mr. Feng sa sahig ng stage ay mabilis siyang nawala sa paningin ko. Nagsimula magkagulo sa paligid. Naghihiyawan ng mga babaeng nasa party at kanya-kanya naman labasan ng mga tao. Habang ang mga bodyguards si Mr. Feng ay nilapitan kagad ang katawan nito. Nagpalinga-linga ako sa paligid dahil sa dami ng tao kung saan-saan tumatakbo ay hindi ko makita yung nasaan na siya hanggang sa sunod-sunod ang putok ng baril. Mula sa left wing ng Casino Imperial ang naririnig ko. Lysander, ano gagawin mo? Sigaw sa akin ni Larry nang makalapit siya sa akin kasama ang mga bodyguards kong pumalibot sa akin. Tatakbo kasi ako dapat papunta sa left wing pero naharang nila ako. We need to save her. What? Nasisiraan ka na ba? Hindi lang 10 ang bodyguards ni Mr. Feng. Mamaya rin ay magdadagsaan na sila dito kaya umalis na tayo. Litanya ni Larry. Tumigas ang anyo ko at hinarap ko siya. I don't care. I need to save her. Nilagpasan ko sila at tumakbo ako papunta sa kung nasaan ang mga putok ng baril na naririnig ko. Nang makarating na ako sa hallway ng left wing, ay nadadaanan ko na ang mga bangkay ng tauhan ni Mr. Feng. Maraming kwarto ang narito dahil bukod sa kasino ay hotel din ito para sa mga taong nagpapahinga o naghahanap ng mga pansamantalang aliw na customers sa Casino Imperial. Lysander! Lysander! Patuloy na tawag ni Larry sa akin. Nakasunod pala siya sa akin kasama ng mga bodyguards ko. Search the area. Nandito lang siya. Binuksan nila ang lahat ng kwarto na nadaanan namin. At wala pa rin kaming makita hanggang sa bumungad sa amin ng isang exit door. Ako muna. Wika ni Larry. Siya nagbukas ng pintuan at kagad akong sumunod sa kanya. Nagulat ako na makita ko kung paano niya kinakalaban mag-isa ang mga tawan ni Mr. Feng. Gamit ang isang baril sa kamay niya at sinasalubong niya ang mga pagdating ng mga ito mula sa labas. Nagmadali akong bumaba ng hagdan at tinulungan ko siyang barilin ng mga kalaban. Napatingin siya sa akin nang mapatumba ko ang isa sa mga sumugod sa kanya. Ikaw? Nagdalawang tingin pa siya sa akin. Na-distract siya nang makita niya ako kaya hindi na niya alam ang pagsulpot ng kalaban. Kagad ko siyang hinila at ikinulong sa aking braso. Nilingin ko ang mga paparating pang kalaban at pinaputukan ng mga ito. Tumulong na rin si Larry at pinalibutan kami ng bodyguards ko. Napaangat siya ng tingin at nagtama ang mata naming dalawa. Did you miss me? Nakangiting tanong ko sa kanya. Napakaganda talaga niya at napakabango. Lalo na ngayon, kahibla na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. Parang gusto ko na siyang halikan pero nasa gitna kami ng labanan. Imbes na sagutin ang tanong ko, ay impit siya na pangiwi. May naramdaman akong mainit na likito sa aking kamay na nakapaikot sa kanyang bewang. At nang silipin ko yun, pakiramdam ko, binuhusan ako ng malamig na tubig. Larry, kunin niyo ang kotse. Ako nang bahala dito. Bilisan niyo. Bakit? Naguguluhan niya akong tiningnan. Damn it, she's bleeding. We need to get out of here. Now! Tarantan sigaw ko sa kanila hanggang sa tuluyan na siya nawala ng malay sa dibdib ko.